biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, sumagana nawan lahat sa bawat isa sa atin. At muli tayong mag-aral ng kanyang salita at ito ay ating tunghayan sa aklat ng Lucas chapter 3 verse 4 to 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ni Propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, lahat ng libis ay tatambakan, pabababain ang bawat bundok at bawat burol, ang liko ay matutuwid, at ang daang bako-bako ay mga papatag, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At muli ito yung ating pag-aralan about dito sa sinasabi ng banal na kasulatan na isang tinig na sumisigaw sa ilang ay relatedly ay applicable ito sa ating panahon ngayon, bagamat itong si Juan Bautista, siya ang nagsalita ng mga bagay na ito, na sinasabi ang isang tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Ano ba ang daan ng Panginoon? Kaya ito yung ating pag-aaralan, prepare the way of the Lord. At ito si Juan Bautista ay inaasahan, inaabangan ng bansang Israel, ng bayan ng Jerusalem, kung anong ministeryo ang ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang kanyang tatay, ang kanyang ama, ang kanyang tatay ay si Zacarias na isa sa mga saserdote na kilala. At palad nga ni Zacarias na isang saserdote ang makapaghandog doon sa dakong kabanal-banalan. Kaya kung siya ay pinalad na makapaghandog doon sa dakong kabanal-banalan, ay hindi siya isang saserdote na nasa mababang posisyon, kundi siya ay isa sa mga saserdote na nasa mataas na kalagayan. At dahil dito nga na naghahandog si Zacarias doon sa loob ng tabernakulo, ay nakipag-usap sa kanya ang isang anghel at nagsabing si Elizabeth na kanyang may bahay ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong si Juan. Ang ipapangalan sa kanya ay Juan. Bagamat napatawa nga din at hindi makapaniwala itong si Zacarias na sa kabila na pareho na silang matanda, parang si Abraham at si Sarah, ay manganganak pa sila. Pero dahil doon, dahil hindi nga agad na sumampalataya itong si Zacarias, ay hindi siya ngayon nakapagsalita. At siya'y nagtagal nga doon sa loob ng tabernakulo at inaasahan, inaabangan siya ng marami sa mga Hudyo ano ang nangyari sa loob. At dahil doon ay alam nila na may nagaganap sa loob. Kaya nang lumabas ito, si Zacarias at kanilang usisain ay hindi siya nakapagsalita at siya'y nakipag-usap at nakipagtalastasan na lamang ay sa pamagitan ng mga pagsinyas o paghudyat ng kanyang mga kamay. At dahil doon ay ito ay isang kakaibang pangyayari na nangyari doon sa templo sa loob ng tabernakulo. Kaya ang mga saserdote umaasa sila na ang pangitain na ipinahayag nitong si Zacarias na mangyayari at magaganap, ito ay isang pagpapakahayag o isang revelation na mangyayari at magaganap sa kanilang bayan. Kaya nang isilang nga itong si Juan Bautista, ay inaasahan siya ng bayan na dadakila o gagawa ng dakilang gawa at maaaring siya rin yung tinatawag na Mesiyas. Pero sabi nga ni Juan Bautista, nang tinatanong siya ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, ikaw na ba yung darating? Ikaw ba ang Mesiyas? At sinabi ni Juan Bautista, hindi ako, at dumarating sa hulihan ko ang lalong dakila kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang pangyabang. At dito nga, eto nga ngayon,
Ang tinig na sumisigaw sa ilang, ito yung sinabi ni Juan Bautista. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, sapagkat itong si Juan Bautista ay iginagalang, inirerespeto sa kanyang bayan. Kinikilala, kaya marami kaagad ang mga sumusunod sa kanya, marami ang mga nakikinig. Pero sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang magulang na si Maria at itong si Jose ay walang posisyon, walang mga pag-aari sa kanilang mga pamumuhay, kundi sila ay para bang sabi nga ay halos isang kahig isang tuka din. Nasabi nga, buhay karpentero, at ang inyong lingkod ay nakaranas din ng pagiging isang karpentero, bagamat hindi sabi nga'y bihasang karpentero, pero yung buhay karpentero, pag may nagpagawa, may trabaho. Pag walang nagpagawa, walang trabaho. Yun yung buhay karpentero. Kaya ito ngayon, yung buhay ng kanyang tatay, karpentero, at pagkatapos nito ay naisalin sa kanya ng kanyang tatay ang pagiging isang karpentero. Kaya ang ating Peso Kristo ay isa ring karpentero at iniwan na lamang niya yon nang siya ay gumanap na bilang isang Mesiyas. Ngayon, ito yung pag-aralan natin na sinasabi na prepare the way of the Lord. Ano ba ang mga daan ng ating Panginoon? Siyempre, ito yung kanyang mga layunin, ito yung gusto niyang mangyari, ito yung gusto niyang maganap, at ito yung papel na kanyang gagampanan o papel na kanyang gagawin. Kaya dahil dito ang ating Panginoong Kristo, natural, siya'y Mesiyas, siya'y manunubos, siya'y tagapagligtas. Siya ang tumubos sa sala ng sanlibutan at ito ang layunin ng Panginoon, ang sanlibutan ay tubusin sa kasalanan. At yung sinasabi rito ni Juan Bautista na ihanda nyo ang daraanan ng Panginoon sapagkat ang mga gawa ng ating Panginoon ay kinakailangan din naman ang kooperasyon ng bawat tao. Sa usapin kasi ng pagtubos, yan ay tanong ko na noon kung tayo tinubos ng ating Panginoon at kung siya'y totoo. Nung bata pa ako, tinatanong ko yun. Kung totoo tayo tinubos ng ating Panginoong Hesus sa kasalanan, dapat sana wala na tayo sa kasalanan, wala na tayo sa ilalim ng kasalanan. Bakit? Kasi tinubos na tayo ng Panginoong Hesus sa kasalanan. Subalit ang realidad ay yun nga. Pare-pareho lang kami bilang mga bata na nasa ilalim din ng mga pagkakasala. Lalo na yung may mga edad na, sabi nga ay nagiging bihasa na sa pagsisinungaling, bihasa ng gumawa ng mga kwento na wala namang katotohanan. Kaya dahil dito, sabi ko nga sa talambuhay ng aking buhay ay makasaysayan din na nung bata nga naniniwala akong may Diyos, nung bata pa ako. Pero habang ako ay nagkakaedad na, hindi na ako naniniwala. Salamat naman sa ating Panginoon, sa kabila ng mga masalimot na pangyayari ay inakay niya ako hanggang sa nagpakilala siya sa akin, nagpakahayag siya, at ang pagpapakilala niya sa akin, pagpapakahayag niya ay yung aming usapan, kasunduan, na kung talagang totoo ang ating Panginoon Kristo, tubusin niya ako sa kasalanan. Ilabas niya ako sa kapangyarihan ng kasalanan. At kung siya'y totoo, ay natural lang naman, kung siya'y totoo at ako'y tinubos niya, mananatili ako sa kanya. Pero kung hindi ko makikita ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, sabi nga sa sanlibutan ay ang salitang tabla-tabla na lang muna. Sabi nga ay may mga pangarap din naman ako, bakit ko igugugol ang buhay ko sa ilalim ng reliyon? Gayong hindi mo naman mapatunayan kung totoo nga bang merong Diyos. Nadaanan lang natin. Ito kasi ang layunin ng ating Peso Kristo. Ito kasi ang daan ng ating Panginoon na sinasabi ng tinig, ihanda natin yung daan na yun ng ating Panginoon. Ito ay ang katubusan. Ito ay isang kooperasyon din. Bagamat tayo natubos na ng ating Panginoon, kailangan pa rin yung ating kooperasyon. Nang ibig sabihin ng ating kooperasyon, pananampalataya natin. Kaya sa banal na kasulatan, majority sa mga pinagaling ng ating Panginoong Hesus, lagi niyang sinasabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
Nang ibig sabihin, ang ating Panginoon, hindi siya nagpapagaling agad-agad kung hindi sumasampalataya yung taong may karamdaman. Kailangan nga yung cooperation, yung pagkakasundo, yung pagkakaisa. Una ang ating Panginoon Diyos, pangalawa ay ang tao. Kaya ngayon dumating na ang Mesiyas at ito nga yung preparasyon na sinabi ni Juan Bautista gaya na sinasabi ng banal na kasulatan. Ihanda ninyo ang daraanan o ang daan ng ating Panginoon. Ito ay ang pagtubos sa atin ng ating Panginoon. At sa kabila ng pagtubos na yon, siyempre, inaasahan ng ating Panginoon ay ang mabuting resulta. At yan nga yung pinagdaanan natin o pinag-aralan natin noong nakaraan na sinabi ni Santiago, James o Santiago chapter 5 verse 7, "Mangagtiis kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon, ng ating Panginoon. Narito inaasahan na magsasaka ang mabuting bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang maaga at huling ulan." Yung the last rainfall, yun yung sabi nga ay mangyayari at magaganap din sa huling panahon. Pero bigyan natin ng pansin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Narito, inaasahan na magsasaka ang mabuting bunga ng lupa. Sa English ay the husbandman waiteth a precious fruit of the earth. At dahil dito, ang mga bungang ito ay ito'y magiging resulta ng pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa sala ng tao o sa sanlibutan. At siyempre, yung bunga ay magre-resulta doon sa mga sumasampalataya, sapagkat kung walang kalakip na pananampalataya, wala nga ring magaganap na katubusan, wala ring magaganap na kalayaan. Pero kung mayroong kalakip na pananampalataya, ito ay magbubunga sa tao ng isang kamanghamanghang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, maging ng ating Ama. Kaya dahil dito, ang sabi nga sa ating teksto, narito ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda nyo ang daan ng Panginoon. At ang sabi rito, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Kung sinabi niyang tuwirin ninyo ang kanyang mga landas ay natural, ay isaayos. At ang libis ay tatambakan. Yung mga libis, yung mga danisdis, yung mga libis o yung mga mabababaw lang na bangin. At pabababain ang bawat bundok at burol. Ang liko ay matutuwid. Ang daang bako-bako ay mapapatag at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. At ito yung pinakang mahalaga, ang daan ng Panginoong Jesucristo. Siyempre ay ang pagtubos sa sala ng tao at ang pagsasaayos sa buhay ng tao. Kaya doon sa ating mga nakaraang pag-aaral, isa sa kaayusan nga nito ay yung to fulfill the emptiness of life. Yung pangungulila ng kaluluwa ng tao, yung pangungulila ng diwa ng tao. Pag ito ay naisaayos ng ating Panginoon, magkakaroon ngayon ng full of joy, full of peace, and full of love. At yung love, hindi ito yung erotic love. Ito yung passion, ito yung manasakit. Kaya dahil dito, ang daan ng ating Panginoon, ang sabi ron ay ang pagtutuwid sa mga liko. O ibig sabihin sa mga liko, sa mga baluktot ay isa sa ayos, itutuwid. Yung mga libis ay tatambakan. At yun ang mga burol na matataas, yung mga bundok, yun daw naman ay mga papatag, mabababa. At kung titingnan natin, kung ito ay usapin ng tinatawag na pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Ito yung pagbabalik uli ng larawan at wangis ng Diyos sa buhay ng tao, kaya merong redemption. At siyempre, ang inaasahan ng Panginoon, ito yung daan na kung saan ay babalik yung tinatawag na dating disenyo na ginawa ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan.
na meron tinatawag na larawan at walis, holiness and righteousness. Then, ang resulta nun ay full of joy, full of peace, and full of love. At doon sa usapin ng full of love, ito yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ayon din dito sa aklat ng Lucas, sinasabi rin sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo ay naroroon na siya ay nagnanais na magkaroon ng tinatawag na pagsasaayos para sa lahat. Lucas chapter 12, ganito ang sinasabi sa verse 49. Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa. Ano pa ang iibigin ko kung magningas na? Ang sabi rito, ang Panginoon Jesucristo ay naparito daw sa lupa upang maglagay ng apoy. At ano daw yung kanyang iibigin kung ito ay magningas na o mag-alab na. Sa aklat ng Matthew chapter 3, verse 11, ganito naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat dumarating sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magkalag o magdala ng kanyang panyapa. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ang tinukoy dito ay ang ating Panginoon Jesucristo na dumarating na nasa hulihan nitong si Juan Bautista. Siya daw ang babautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. At yung apoy na tinutukoy dito sa aking pagsisiyasat ay ating napapatunayan na ito ay isang alab ng pag-ibig o yung alab ng pagmamalasakit. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ron, for God so loved the world. Pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ay usapin ng pagmamalasakit. At yung usapin ng pagmamalasakit na yon na ang tao ay ma-survive niya or ma-revive niya or ma-restore niya ang tao. Nang ibig sabihin, ang tao ay huwag mapapunta dun sa kapahamakan, kundi ang tao ay makasama niya magpakailanman kung saan man siya naroroon. Ang buhay ni walang hanggan. Then yung usapin ng pagmamalasakit nito, ito'y maalab sa kanyang puso. At ang sabi nga ng maraming mga ngaral, ang halaga nito ay iniwan niya yung kanyang kalalagyan. At siya'y nagkatawan tao. At sa pagkakatawan tao niya, hindi siya yung hari sa narito sa ibabaw ng lupa. Hindi siya mayaman, mahirap lang talaga siya. At sa kanyang pagbaba, siya'y hinamak ng mga tao. Inalipusta siya ng mga tao, inakusahan na mayroong pangaysapit ng demonyo, inakusahan din ng kanyang mga kaibigan na siya ay nasisiraan na rin ng bahay. Bagamat malinaw na malinaw ang layunin niya sa ibabaw ng lupa, pero ang mga tao hindi nauunawaan ng kanyang kalagayan. Ang nakakaunawa lang ng kanyang kalagayan ay ang Ama, siya at ang banal na Espiritu. Kaya dahil dito, ang ating Panginoon ay nagpatuloy sa kanyang layunin na tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan at naganap niya yun. Kaya ibig sabihin, itong daan ng Panginoon, ito'y daan ng pagsasaayos. Ito ay daan uli ng tinatawag na kalwalhatiang inilagay ng ating Panginoon Diyos sa tao na sandali lamang na nagampanan ng tao sa pamagitan ni Eva at ni Adan dahil pumasok agad sila sa kasalanan at nawala nga yung tinatawag na nature or yung genuine nature ng tao na merong holiness and righteousness. Dahil dito, kung titingnan natin itong ating teksto, ito ay nagsasaad ng pagsasaayos. Anong sabi? Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, at ang daan ng Panginoon ay kapayapaan. Ang daan ng Panginoon ay pag-ibig.
Ang daan ng Panginoon ay kaayusan. Ang daan ng Panginoon ay pagmamalasakit. At ang daan ng Panginoon ay buhay magpakailanman. At sa lahat ng mga bagay na ito ay binanggit dito yung pagsasaayos, yung pagiging pantay, yung pagiging patag, yung malalalim daw na libis, yun ay tatambakan para maging pantay. At yun namang matataas na lupa, yung mga burol, mapapababa naman yun o bababa yun. Maging yung mga bundok, bababa din at mapapatag. At ganun din yung mga bako-bako, yung mga bako-bako na dako, yun daw ay mga papatag. And then, ang sabi rito, ang liko ay matutuwid. Kaya ibig sabihin, ito ay isang pagsasaayos ng ating Panginoon. Nagbagamat ang ginampanan niya ay pagkatubos sa kasalanan, pero yung resulta, yung bunga na inaasahan ng Ama na ginampanan ng kanyang anak, ito ay magbubunga ng mabuting bunga. Yun nga yung precious fruit of the earth na sa pamagitan ng tao, alabok na mula sa lupa, ay merong magiging kagaya ng ating Panginoon Kristo na may kabanalan, may katwiran at nakakaalam ng mabuti at masama, gaya ng pinag-aralan natin sa nakaraan about quickening. Nang ibig sabihin, hindi na maaalis sa buhay ng tao, alam na niya ang mabuti at masama. Pero kapag bumalik yung holiness and righteousness, magiging kagaya na siya at kapatid siya ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung ito'y pagsasaayos ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, makipagkaisa tayo sa plano ng ating Panginoon. At siyempre, unahin natin sa ating sarili na mapatunayan natin ang plano ng Panginoon ay merong katotohanan. At ang sabi rito, makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Kaya nakita na ba ito ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos? Ako bilang mangangaral, makikita pa lang ng lahat ng mga laman. At mapapasama na ito sa pangako ng banal na kasulatan, sa huling panahon ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At gaya ng ating binabanggit, kapag ibinuhos ng ating Panginoon Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, ibig sabihin nito, ito yung pagkahayag ng katotohanan. Nang ibig sabihin din dito, majority ay marami ang magbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung titingnan natin, sabi nga ang Hebreo chapter 4 verse 12, yan ang katotohanan. Ang salita ng Diyos matalas, mabisa, kaysa doble talim na taba. Yun daw ay matalas at mabisa. Yun daw ay bumabaon hanggang sa kaloob-looban, sa mga kasukasuan, hanggang sa mga buto. Hanggang dun din daw sa espiritu at kaluluwa. Yun ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong, totoo ba yun? Ang salita nga ba ng Diyos ay kagalang-galang, karespeto at ipinapamuhay at isinasagawa? Hindi ba ito ay katawa-tawa lang sa iba? Hindi ba ito ay kamangmangan lang sa iba? At majority, ito yung ating nakikita. Na kapag pinag-usapan ay salita ng Diyos, at sabi nga ay marami ay hindi interesado. Pero about secular nga, sabi nga natin, ang pag-uusapan natin ay yung mga about the issue sa ating kapaligiran, sa ating bansa, sa ating barangay, o sa daigdig, yung mga issue. Kagaya nito, halimbawa yan, yung pandemic na ito, itong pag-lockdown na ito. Yan yung sabi nga ay alam ng buong mundo. Pero pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na yung inaasahan ng ating Panginoon Diyos na mabuting bunga ng lupa, yung mahalagang bunga ng lupa, alam ba ito ng buong mundo? Siyempre, hindi. Kaya dahil dito ako'y naniniwala, gaya ng ating pinag-aralan, upon the last days, sa pagbuhos ng Espiritu
ng banal na Espiritu sa huling panahon, sa lahat ng laman. Ito rin yung mangyayari, magaganap, magre-resulta ito ng tinatawag na pagkakapantay-pantay sa buhay ng tao. Ang mga taong nasa mabababang kalagayan ay kanilang tutulungan at itataas, ibabangon. At yung mga nasa matataas namang kalagayan, hindi sila magmamataas. Kaya rin nilang bumaba sa lupa. Kaya rin nilang dumamay sa kanilang kapwa. Gaya ng pag-aaral natin about human heart, yung pagiging makatao. Eto kasi si John Beloved, mayaman ito. May posisyon ito sa kanilang lugar. May posisyon ito maging sa kanilang reliyon. Kinikilala ito ng kanilang bayan. Pero isa siya sa mga alagad ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi nga ang Panginoon Kristo, saan siya natutulog? Sa lugar ng Getsemani. At dito nga sa Luke chapter 9, ang sabi ro nung isa na gustong sumunod sa kanya, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta? Pero sabi niya, ng ating Panginoon Kristo, may lungga ang sora, may pugad ang ibon, pero anak ng tao, walang kahiligan ng kanyang ulo. Sinabi agad ito ng Panginoon Kristo doon sa gustong sumunod sa kanya. Ibig sabihin, sa kalagayan ng sanlibutan, sa pananaw at pamantayan ng sanlibutan, hindi comfort zone ang kinalalagyan ng Panginoon. Wala siya sa palasyo. Ito pa naman ang inaasahan ng Israel na darating ang Misayas ay magmumula sa palasyo. At ito nga, hindi naman siya nanggaling sa palasyo, hindi rin kilala ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Buti pa nga itong si Juan Bautista. Ang tatay niya ay isa sa mga kinikilalang saserdote doon sa templo. Kaya dahil dito, ang ating Panginoong Kristo, walang bahay. Wala daw kahiligan ng kanyang ulo. No, sarap pa naman matulog kapag malamig yung dalawa ang unan mo. Tapos nakakumot ka. Pero ang Panginoon andun sa hardin ng Getsemani. At kung sa hardin ng Getsemani, halamanan yun, mga punong kahoy, dun sila natutulog. At kung dun sila natutulog, andun din si John Beloved. Hindi niya tinignan ang kanyang sarili. Ganda ng aking bahay. Yun nga, yung upper room, yung bahay niya, kung saan nagtitipon yung mga mananampalataya, yung 120 katao na naghihintay sa pagbaba ng banal na Espiritu, yung upper room na yun, yun yung bahay ni John Beloved. Ngayon natutulog siya kasama ng Panginoon Kristo sa halamanan ng Getsemani. Pero yung kagalakan, katuwaan sa kanyang puso, enjoy siya doon. Masaya siya doon. Hindi niya iniisip ano na lang sasabihin ng mga kapwa ko, may dangal sa lipunan. Nakasama ko ay ang isang taong hindi kilala. Yagit, isang karpentero, isang taong mahirap. Napaniwala ako ng isang taong mahirap. Kaya po yung senaryo ng kalagayang yun, nakasama ng Panginoon Kristo ang kanyang mga alagad. Kagaya din ito noong umakyat sila doon sa isang bundok na kung saan ay isinama ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga alagad at nang siya'y umakyat nga sa bundok, ay sumunod sa kanya yung maraming mga tao. At sa pag-akyat nila doon, ay gumawa ang Panginoon doon ng maraming mga himala. Dito sa aklat ng Matthew chapter 5 o chapter 15, verse 29, ganito ang sinasabi. At umalis si Jesus doon at naparoon sa tabi ng dagat ng Galilea at umahon sa bundok at naupo doon. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw at iba pang marami at sila'y kanilang inilalagay sa kanyang paanan. At sila'y pinagaling niya. Ano pat nagtaka ang karamihan na makita nilang nangagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw at nagsisilakad ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. Pinalapit
ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinabi, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw na silang nagsisipanatili sa akin at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalising nag-aayuno, baka sila'y manlupaypay sa daan. At sa kanya sinabi ng mga alagad, saan tayo magsisikuha o saan tayo makakakuha rito na verse 33, at sa kanya sinabi ng mga alagad, saan tayo makakakuha rito sa ilang ng sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang karaming tao? At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay meron kayo? At sinabi nila, 7 at ilang maliliit na isda. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at ibinigay ng mga alagad sa karamihan at nagsikain silang lahat at nangabusog. At pinulot nila ang lumabis na pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At silang lahat na nagsikain ay 4,000 lalaki bukod ang babae at mga bata. At pinayaw niya ang karamihan at lumulan sa daong at tapashangganan ng Magdala. Ito po yung tinatawag ko sa pangangaral na Mount of Miracle. Sabi nga, ang Panginoong Kristo ay naparoon sa tabi ng dagat ng Galilea at sinundan siya ng lubhang maraming tao. Then ang ginawa niya, umakyat siya sa bundok. At pag-akyat niya sa bundok, siya'y naupo roon. At kasama niya yung lubhang maraming tao. Yung lubhang maraming tao, ito'y mga taong unprepared sa mangyayari at magaganap. Nalaman na lamang nila at nakita nila na naroroon sa kanilang lugar ang ating Panginoong Kristo, at dahil doon sinundan nila ito. At ang Panginoon naman ay umakyat sa bundok. At doon sa bundok, doon siya naupo at doon siya nagturo at doon siya nagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Pilay, pipi, bulag, pinagaling niya lahat. At ayon doon sa ating binasa, inabot sila roon ng 3 araw. Kaya nung 3 araw na, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, 3 araw na sila nagsisipanatili sa akin, wala man lamang silang makain. Ayaw kong payaunin sila na hindi kumakain, baka sila'y manlupaypay sa daan. Ito yung makikita nating senaryo. Bakit si Juan Beloved ay, sabi nga ay, hindi nagre-reklamo sa kanyang kalagayan? Nang umakyat ang ating Panginoon sa bundok, ang kasama niya roon, karamihan, may mga bata. Kaya nang umakyat siya doon sa bundok, gumawa siya roon ng maraming himala, pagpapagaling. Hanggang sa gumabi, marahil tinuturuan pa rin niya ito at nagpapagaling pa rin. At nang gumabi na, ang sabi nga ay, siyempre, mga tutulong din sila. Hindi naman sinabing 3 araw na silang nasa akin, wala man lang makain at hindi man lamang makatulog. Na wala naman sinabing hindi natutulog. Eh, siyempre, kung sila'y matutulog, wala silang dalang kumot. Kasi unprepared nga. Walang announcement, hindi kagaya ito ng mga sabi nga sa mga organization, sa mga sektang pananampalataya o sa reliyon, sabi nga kapag ka nagkaroon tinatawag na teenage camp, ay mayroong preparation. Yung camp ng mga kabataan, inia-announce nila. Ito wala. Sabi ron, dumating ang Panginoon doon sa tabi ng dagat ng Galilea. Sinundan siya ng maraming tao, umakyat siya sa bundok, sumunod din sila. At dito gumawa siya ng himala sa may mga karamdaman. Then wala silang pagkain. Hindi sila nakakaramdam ng gutom dahil ang unang magugutom dyan, bata. Alam naman natin ng bata, kahit sa simbahan, di ba? Pag nagutom na, kailangan mong pakainin dahil magliligalig yan. Pero yung mga bata, hindi sila nagligalig. Hindi nag-akit na, uwi na tayo, tulog na tayo, kakain na tayo. Walang ganon. Walang ganon na natala. Then lumipas uli dumating yung kinabukasan, maghapon uli sila, walang kinakain. Salita lang ng Diyos ang napapakinggan nila. At yung mga bata hindi naiinip, at maging sila hindi sila naiinip.
Baka nga yung iba doon, mamamalengke lang, hindi na tuloy nakapamalengke. Napasama na ngayon sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Hindi nila inaalaala, baka pag-uwi nila, galit yung asawa nila. Kaya nga sabi nga, unprepared. Hindi nila pinagandaan, pero sila'y sumunod. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Sa loob ng 2 araw at 2 gabi, wala sa kanilang nagreklamo. Hindi nila nakita yung parang hindi nila magandang kalagayan na ang kanilang mga ulo ay walang kahiligan sa pagtulog. Walang magandang pwesto sa pagtulog. Sabi nga, walang tolda, walang mga duyan, walang mga banig. Kasi unexpected nga yung lakad ng Panginoon. Kaya yun ay isang napakalaking himala. Pero nung bababa na sila, alam ng Panginoon, 3 araw na hindi kumakain yan. Remember, kaya dapat mapakain muna niya. Dahil kapag hindi niya ito napakain, baka nga malupaypay sa daan, ay bababa pa naman ang bundok. Kaya hindi naman yun pinabayaan ng ating Panginoon, na kapag humiwalay sa Kanya ang karamihan, ay baka maramdaman nila yung gutom, yung pagod, or else yung punya. Kaya dahil doon, kumain muna sila ng tinapay ng himala. Kaya hindi rin natin alam kung ano yung himala na yon. Pero sa banal na nakasulatan ay merong ang himala kay Propeta Elias. Dahil nang kumain siya ng tinapay na bigay ng anghel, ang sabi roon ay tumagal daw yon di umano ng 40 araw yung kinain niyang tinapay. Kaya walang imposible sa Diyos. At doon sa bundok na yun ay isang himala o malaking himala o puro himala ang kanilang nakita. Balik tayo. Si John Beloved, maunawaan natin, nakatabi siya ng ating Panginoong Hesus. Compare dito sa 4,000 kalalakihan, pera ang bata at babae, marami sila. Pero hindi nila naramdaman yung miserableng kalagayan sa pamantayan ng tao. Kundi sila ay may kagalangan, may katuhan. Sabi rin, nagagalak sila, niluluwalhati nila ang Diyos sa pamagitan ng mga himala na kanilang nakikita, kababalaghan na kanilang nakikita, na naire-restore yung may mga karamdaman, gumagaling sila, yung bulang nakakita uli, naire-restore uli yung kanilang paningin, yung mga bingi na ibabalik uli yung kanilang pandinig. Okay, si John Beloved mayaman, pero willing siya sa tabi ng ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin kasi ng katubusan at kapangyarihan ng mga biyaya ng ating Panginoon ay ang pag-ibig ng Diyos na maghahari sa buhay ng tao. Bata ko pa ako, naririnig ko na itong awiting ito sa mga simbahan. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kahit sa radyo, naririnig ko rin yung ganung awiting. Pag-ibig lang ang susi ng lahat na magbubuklod sa ating lahat. Kaya dito yung pag-ibig na ito, ang sabi nga, etong nasa matataas na kalagayan, walang problema sa kanila kung sila'y bumaba, sayad sa lupa. Hindi naman sinasabi ng ating Panginoon kay John Beloved, ibenta mo lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa lupa. Sapagkat ang tinatangkilik ni John Beloved ay hindi makahadlang upang sumunod sa ating Panginoon Kristo. Kasi nga yung mga pag-aari ng tao, sa usapin kasi ng pagpapasya, ito yung nagiging sagaban at nagiging hadlang para sila ay manalig na lubos sa ating Panginoon. Si Marta, mayaman din si Marta, si Maria at si Lazaro ang mga magkakapatid. Pero hindi sila sinabihan ng ating Panginoon Kristo, ipagbili nyo inyong mga tinatangkilik. Pero yung binatang mayaman, sinabihan. Bakit? Higit kasi ang pag-ibig niya sa kanyang kayamanan kaysa sa ating Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, ang ibig sabihin, kahit yung mga mayayaman, mga burol sa taas, mga bundok sa taas, sabi ron, kusa silang bababa dahil sa pag-ibig. At yun naman nasa mabababang kalagayan, ay ibabango naman at ipapantay sa tamang kalagayan. Kaya yung pag-ibig ng ating Panginoon, ito'y usapin ng katubusan. At yung usapin ng katubusan ay napakahalaga. Ito'y kaayusan. Sabi nga, kaayusan. Nang ibig sabihin, hindi naman ang mga nasa mabababang kalagayan, lifetime mong susuportahan. Isa sa katubusan at pagsasaayos, sabi nga natin,
walang sinungaling na anak ng Diyos. At higit sa lahat, wala ding tamad na anak ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kung may sikap, may sipag, pagkatapos may tutulong pa, may dadamay pa sa kanila, walang taong magiging mahirap. At kung pag-ibig nga ang magbubuklod sa buhay ng tao sa pamagitan ng katubusang ginawa ng ating Kristo, mapapatag nga ang lahat. Ang mataas, pusang bababa, at nasa mababa, itataas naman, at magkakaroon ng tinatawag na pagkakapantay-pantay. Dahil may umiiral na pag-ibig sa isa't isa, at ito yung pagiging makatao sa kanyang kapwa. Kaya yung utos ng ating Panginoon Diyos, iibigin mo ang Panginoon Diyos, buong puso mo, buong lakas, buong pag-iisip mo. At ang pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At hindi mahirap kapag sumaatin ang malasakit, pag-ibig ng Panginoon, na isaayos niya tayo. Ang maiisip natin, kapwa natin, sana yun natanggap ko, matanggap din nila. At dahil doon, ikaw ay dadamay, tutulong at magmamagandang loob sa kapwa mo. Hindi lang sa mga mahal sa buhay. Kaya dahil dito, itong teksto ng Lucas chapter 3, verse 4 to 6, ito hanggang sa ngayon ay gagampanan pa rin ng ating Panginoon. Mangyayari't mangyayari, magaganap at magaganap, sapagkat tayo ay nasa huling panahon. Bago dumating, ang sabi nga, ang kakilakilabot na mga araw, magkakaroon muna ng great awakening. Magkakaroon muna ng great revival. Magkakaroon muna ng tinatawag na pagtuhaw. At maging kabahagi nawa tayo sa bahaging ito. Harinawa, maging daluyan tayo ng mga biyaya ng ating Panginoon at makipagkaisa tayo sa plano ng Panginoon. Prepare the way of the Lord. Ang daan ng ating Panginoon, kagandahang loob, pag-ibig, kapayapaan, kabutihan, kagalakan, katuwaan, ang daan ng Panginoon, kabanalan, katiran. Doon niya tayo dinadala at kailangan natin ang tinatawag na kooperasyon. Pansamantala ay ito muna yung ating pag-aaralan o mapapag-aralan na ihanda natin ang ating sarili. Tayo ay nasa huli ng panahon. Huwag nating mamiss ang mga bagay na ito. Sabi nga ni Judas sa aklat ng Judas, sinusulatan ko kayo mga kapatid tungkol sa pananampalatayang ito na ibinigay minsan at magpakailanman. Ibig sabihin, wala na itong ulitan. Sabi ko nga sa aking pangangaral, when you know, when you realize the truth, but it's too late, yun ang mabigat. Nang ma-realize natin ang katotohanan, pero huli na. At sana makita na natin ngayon ang katotohanan. At para sa ganon, maging kabahagi tayo sa biyaya nito. Na ang buhay natin, kung bakit tayo sinilang sa ibabaw ng lupa, ay naging makabuluhan. At nangyari ang layunin ng buhay natin kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Makipagkaisa tayo sa plano ng Panginoon, sa daan ng Panginoon, at ito'y usapin ng pagkahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang apoy ng pag-ibig at pagmamalasakit. Kapag nakita daw niya na nag-aalab na, wala na daw siyang mahihiling. Bakit? Nangyayari ang plano't layunin niya sa ibabaw ng lupa. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, mangyari nawa ang nilalayo ng ating Panginoon kung bakit tayo narito sa ibabaw ng lupa. Amen. God bless po.